Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kapatid naming sumusubaybay sa No God and His Words Ministry USA. Ngayon po ay Miyerkules po ng gabi at ngayon po ay ang Bible study natin ngayong gabi ay ang pag-aaralan natin tungkol sa makapangyarihang hindi nakikitang Diyos, ang banal na Espiritu. So mga kapatid, bago po tayo makapagsimula ay tayo po yung manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ama namin sa langit, maraming salamat po ngayong gabing ito at kami po ay gabayan nyo, Panginoon, sa aming pag-aaral tungkol sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na buksan ang aming mga puso't isip at maunawa ng lahat ng aming mga pinag-aaralan. O aming Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So ngayon mga kapatid, ang ating paksa ngayong gabi ay makapangyarihan, hindi nakikitang Diyos, ang banal na Espiritu. So bago po yun ay nais ko pong basahin sa inyo ang 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 16. So ito po mga kapatid, babasahin ko po sa inyo 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 16. So ito po, babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog, mga kapatid. Verse 10, babasahin ko po sa inyo. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos, sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala sa mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos, na ang bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya naunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya ay hindi sinisiyasat ng sinuman, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So mga kapatid, ngayon po ay pag-aaralan natin yung gabi. Our Bible study tonight ay inuulit ko ulit ang makapangyarihang hindi nakikitang Diyos, ang banal na Espiritu. So mga kapatid, sa panahon ngayon, mga kapatid, paano po ba natin makikilala ng lubusan ng Diyos kung hindi po tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Paano po natin makikilala ang Diyos kung hindi natin binabasa o sinasaliksik ang salita ng Diyos at hindi natin pinakikinggan ang mga taong pinili ng Diyos na kanyang mga alipin o ang mga pastor na sila ay magturo ng salita ng Diyos sa inyo? Mahalaga po na bigyan natin ng panahon ang pag-aaral, pagsasaliksik at pakikinig ng salita ng Diyos.
upang mas lalo pong lumalim ang inyong pagkakilala sa Diyos at upang malaman natin ang gawain ng isang hindi nakikita, at ito po ang banal na Espiritu. Ano po ang kanyang mga ginawa sa mga naligtas at sa mga hindi pa ligtas? Narito ang ating paksa ngayon. Our Bible study tonight ay tungkol sa makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu. At nais kong ipaliwanag ito sa inyo, mga kapatid, kung ano ang ginawa ng banal na Espiritu sa mga makasalanan o hindi mananampalataya. Bukod sa mga mananampalataya, ano ang kanyang ginawa sa mga makasalanan? Ito po, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay hahatulan ang sanlibutan ng kasalanan, kabutihan, at hukom. Ang sulat sa Ebanghelyo ni Juan, ito po sa John chapter 16 verse 8, nangako si Jesus na magpapadala ng banal na Espiritu. Pagdating ng Espiritu, kukumbinsihin niya ang mundo tungkol sa kasalanan at katwiran at paghuhukom. Sa talatang ito, nakikita natin ang isang 3 beses na ministeryo na isasagawa ng Espiritu. So mga kapatid, ihanda po ninyo ang inyong mga lapis at papel. At i-highlight po ninyo yung bawat pag-aaralan natin ngayong gabi, ang ating paksa ngayon. So ulitin ko ulit, mga kapatid, sa talatang ito, take note po, nakikita natin ang isang 3 beses na ministeryo na isasagawa ng Espiritu kaugnay sa hindi ligtas na mundo. Siya ay magpapahatol sa mundo. Iyon ay ibig sabihin, pag sabihan niya ito, ipakita na mali ito. Mapupuntirya ng saway na ito ang 3 mga lugar kung saan kailangan ng payo ng mundo. Ano ba ito? Ito po yung kanina, sinabi ko, mga kapatid, kasalanan, katwiran, at paghuhukom. So ito po yung, mga kapatid, ulitin ko para hindi po natin makalimutan. Sa talatang ito, nakikita natin ang isang 3 beses na ministeryo na isasagawa ng Espiritu kaugnay sa hindi ligtas na mundo. So, siya ay magpapahatol sa mundo. Iyon ay ibig sabihin, pagsabihan niya ito o ipapakita na mali ito, ipapaalala niya, mga kapatid, ng banal na Espiritu. Mapupuntirya ng saway na ito ang 3 mga lugar kung saan kailangan ng payo ng mundo. Ano po ito? Yung 3. Kasalanan, katwiran, at paghukom. So mga kapatid, ang mundo ay isang makasalanang lugar. At isa sa mga gawain ng banal na Espiritu ay upang hatulan ang mundo ng kasalanan ito. Walang halaga ng pangangaral, pagsusumamo o pagturo ng mga daliri ang magdadala ng paniniwala sa kasalanan. Maliban kung ang banal na Espiritu ay gumana sa puso ng makasalanan. Trabaho ng Espiritu na mahatulan. At ano ang mga pinakapangunahing kasalanan kung saan nagkasala ang mundo? Tinukoy ito ni Jesus bilang hindi pananampalataya. Ang nakakumbinsi ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay gumagana sa mundo sapagkat hindi sila naniniwala kay Kristo. Kapag ang isang tao ay tumugon sa paniniwala ng Espiritu at lumipat sa pananampalataya kay Kristo, ang iba pang mga kasalanan na kanyang isinagawa ay maalagaan. Ito ang kasalanan ng kawalan ng paniniwala, isang pagtangging magtiwala kay Jesus. Iyan ang pangunahing bagay.
Ang mundo ay dapat ding matulan ng katuwiran. At ito rin ay isang bagay na ginagawa ng banal na Espiritu. Mayroon isang matuwid na pamantayan na pinanghahawakan nating lahat. Sa kabila ng matigas ang ulo na pagtanggi ng ganap na katotohanan, at sino ang pamantayang tagapagdala ng katwiran? Itinuro ni Jesus ang kanyang sarili bilang pamantayang iyan, sapagkat pupunta ako sa Ama, may isang tao lamang na bumaba mula sa langit, namuhay ng walang kasakdalan, at na umakyat pabalik sa langit. Ang anak ng tao na nabubuhay upang maging tagapamagitan natin. Uulitin ko mga kapatid. May isang tao lamang na bumaba mula sa langit, namuhay ng walang kasakdalan. Sino po siya? Ito po siya, mga kapatid. Ito po ay si Lord Jesus Christ. At umakyat pabalik sa langit, ang anak ng tao na nabubuhay upang maging tagapamagitan natin. Saan po makikita? John chapter 3 verse 13. At saka sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ang katwiran na pilit tinanggihan ng mundo at natagpuang ipinakita kay Kristo. Lahat ng kanyang sinabi at ginawa ay ang ganap na pagpapahayag ng Diyos Ama. Saan po makita? Sa John chapter 8 verse 28, Colossians chapter 2 verse 9. Siya ay katwiran na kinatawang tao at walang makakaabot sa kanya. Saan po makikita? Sa Romans chapter 3 verse 23. Ang mundo ay naharap sa paghukom at kinukumbinsi din sila ng banal na Espiritu sa katotohanan ito. Mayroong isang araw na may araw ng pagbilang, isang araw kung saan lalagyan ng banal na Diyos ang hustisya at alisin ang kanyang paglikha ng kasalanan. Sa katunayan, nagsimula na ang paghukom na ito. Kanino ito nagsimula? Kinilala ni Jesus si Satanas bilang ang pinagbigyan ng paghukom, sapagkat ang pinuno ng sanglibutan, ito ay pinatalsik. Nauna nang ipinahiwatig ni Jesus na kanyang kamatayan sa krus ay kapag ang prinsipe ng mundong ito ay itataboy. John chapter 12 verse 31. Nasa krus na tinubos ni Jesus ang mga makasalanan para sa Diyos at lubos na natalo si Satanas upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay masira niya ang kapangyarihan ng nagtataglay ng kapangyarihan ng kamatayan. Iyon ay ang Diablo. Hebrew chapter 2 verse 14. Pagkalipas ng 3 araw ay bumangon si Jesus mula sa mga patay na ipinapakita sa buong mundo na ang pamamahala ni Satanas ay napatalsik. So napatalsik si Satanas, natalo si Satan. Lahat ng tumanggi kay Kristo ay mananatili sa kanilang kasalanan ay hatulan kasama ni Satanas. At ito ang babala ng banal na Espiritu ay tumutunog sa puso ng mga hindi ligtas. Ang impluwensya ng banal na Espiritu sa buhay ng isang hindi ligtas na tao ay magdadala sa taong iyon sa mapagtanto na siya ay nagkasala, ng Diyos ay makatarungan at ang lahat ng mga makasalanan ay karapat-dapat hatulan. Kapag ang isang makasalanan ay nagising sa labis na pangangailangan ng kanyang kaluluwa, ituturo sa kanya ng Espiritu, si Kristo, ang isa at tanging tagapagligtas at kanlungan mula sa paghatol mula kay Juan 16:14. Ulitin ko, mga kapatid,
kapag ang isang makasalanan ay nagising sa labis na pangailangan ng kanyang kaluluwa. Ituturo sa kanya ng Espiritu Santo, si Kristo, ang isa at tanging tagapagligtas at kanlungan mula sa paghatol. Ito ay ayon kay Juan chapter 16 verse 14. Sa lahat ng ito, ginamit ng Espiritu ang kanyang tabak, ang salita ng Diyos. Ito ay sa Ephesians chapter 6 verse 17. At ang resulta ay isang nabagong puso. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng mensahe. At ang mensahe ay naririnig sa pamamagitan ng salita tungkol kay Kristo. Romans 10:17. Yun po yung, so by faith comes to hearing, and hearing by the word of Christ. Romans 10:17. Ang isang makasalanan ay wala siyang kakayanan at wala siyang magagawa para sa kanyang sarili. Kailangan ng isang makasalanan ay ang tagadala ng mensahe ng Diyos. Makikita natin sa Romans chapter 10 verse 14 to 15. Upang marinig niya ang ebanghelyo ng kaligtasan at ang banal na Espiritu ay sabihin sa kanya na siya ay makasalanan at ipaalala na kailangan niya si Jesus sa kanyang buhay. Dahil si Jesucristo lamang ang magliligtas sa kanya at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang isang makasalanan ay isuko niya kay Jesus ang kanyang buhay at aminin ang kanyang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Jesus, ang makasalanang iyon ay nagkaroon ng kaligtasan ayon sa kanyang pananampalataya. Ito po ay sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. At pakikinig sa salita ng Diyos at hanggang sa nagkaroon ng pananampalataya ay itinatak ni Jesus ang banal na Espiritu sa kanyang ulitin ko mga kapatid, hanggang sa nagkaroon ng pananampalataya ay itinatak ni Jesus ang banal na Espiritu sa isang makasalanan na binago ng Diyos, na ito ay ipinangako ni Jesus ayon sa Ephesians chapter 1 verse 13. Inuulit ko mga kapatid, mahalaga po ito. Ang isang makasalanan ay walang magagawa at kailanman ay hindi maliligtas at kailangan may magdala sa kanya ng isang mabuting balita ng kaligtasan. Inuulit ko mga kapatid, ang isang makasalanan ay walang magagawa at kailanman ay hindi maliligtas at kailangan may magdala sa kanya ng isang mabuting balita ng kaligtasan galing sa Diyos. Saan po ito makikita? Ito po ay ayon sa Romans chapter 1 verse 16 to 17 and Romans chapter 10 verse 14 to 16. Sa panahon na hindi mo pa nakilala ang Diyos na hindi nakikita, ikaw ay lubos na likas na nasa madilim at makasalanan. Kailangan mong makarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. At kailangan mo ang isang tagadala ng mensahe ng Diyos upang iyong marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan. At nang marinig mo ito ay nagkaroon ka ngayon ng pananampalataya sa pagsuko mo kay Jesus at pagtanggap mo sa Kanya. Ikaw ngayon ay tinatakan ng banal na Espiritu sa iyong puso. Nakasama mo sa araw-araw. At ikaw ngayon ay nasa liwanag at ikaw ay na kay Kristo Jesus. Ikaw ay nagkaroon ng kapayapaan, pag-ibig at pagsunod sa Diyos at nagkaroon ng buhay na walang hanggan.
So mga kapatid, ito po yung ating Bible study ngayong gabi. So tayo po ay, bago po tayong pangwakas ay nais ko po kayong pasalamatan uli sa lahat po ng yung pagsuporta sa No God and His Word YouTube channel. Huwag po kayong makakalimot sa inyong pag-subscribe o pag-like sa aming YouTube channel, ang No God and His Word. At huwag po kayong makakalimot na i-press yung bell para ma-notify po kayo in the future, para po maabangan nyo lahat ng mga bagong video na aming i-upload at inyong mapapanood kaagad-agad. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at ito po ay manalangin tayo. Ama namin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagliligtas sa amin sa mga panahon na hindi pa namin nakikilala ang banal na Espiritu. Kami po ay nakapakinig ng iyong mga salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan na itinuro ng isang tagadala ng iyong mensahe, at nagkaroon kami ng pananampalataya sa iyo at nang sinuko namin ang aming buhay kay Jesus at tinanggap namin siya bilang Panginoon at tagapagligtas at itinatak ang banal na Espiritu sa amin, at ngayon kami po ay napunta sa liwanag at nagkaroon ng kapayapaan, pag-ibig at sa buhay na walang hanggan. Lahat ng ito ay dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayun po mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat, and God bless you.